confirmatory lang din ng kung ano yung nakita natin sa CT scan. Pero, meron din yung talagang kahit na PET na. Talagang magulo yung findings. Pero, may na-rule out naman tayo. So, unahin na lang i-head to toe na lang natin. Kasi syempre, actually kung ano-ano yung findings nila, merong related, mukhang related sa cancer, meron din hindi related sa cancer. So, pero, unahin natin yung dun sa brain. So, yung pa lang, may sinasabi na silang enhancing non-FDG habit. So, explain ko naman isa-isa kung babasahin natin. Ano? So, in both cerebral hemispheres, at least 4 in the left and 1 in the right, and the largest of which is dito sa frontoparietal lobe, dito sa may bandang left side. Yun lang yung talagang mineasure nila dito na 3.7 by 4.2. At this largest lesion, merong swelling sa paligid. So kaya kadikinig. Dahil doon sa bukol mismo, at saka doon sa swelling na nasa paligid niya. May bukol eh. Oo. Actually, to be exact, 5 yung nakikita nila. Pero, yung largest lang ang may nakikitang swelling sa paligid. At mukhang yun yung nagkukos talaga significantly ng headache niya. Yung isang question ulit na, yun kaya yung ano dito sa kamay ko, parang hindi ko na siya. Na dahil lang hindi na siya. Correct. Tapos yung Nung namaga siya. saka hindi na ako makasulat. Oo. Nung nagsimulang mamaga siya, Ito lang naman kung yun na nga, nag-intensify. Kung may nafe-feel ka noon na parang slight lang na siguro pamamanid, or hindi mo rin ma-describe as weakness, pero nung nagsimulang magkaroon ng swelling sa paligid niya, yun yung nag-cause ng panghihina talaga ng bedside. bumabagsak na to eh. Tapos, yun hindi na ako makasulat. Kaya hindi na ako makasulat. Hindi na ako Pero, makapag-write. kung titignan natin yung timeline, kailan mo na-feel yun? Bakit hindi ka makasulat? Hindi lang mga, ano lang yan, October siguro daw. Kasi, nag-agaw pa akong report, diba? Gumagawa pa akong report. October na ako hindi na. Pero ang question ka lang po yung symptoms, hindi. Una mong na-feel before Hindi symptoms. matagal na kasi mga Kasi may fibroid. Oo, ang problema kasi kay Malu, Ang dami na. marami kasi siyang mga Ah, pains kaya nga. sa paligid. Tapos kung minsan, hindi mo alam kung neuropathy or muscle pain. Simula ka na. Oo, so ever since. Pero So, nag-overlap. nag-overlap talaga yung symptoms. Pero yung klaro na sinasabi mo na talagang hindi mo maisulat, yun yung marerelate talaga natin dun sa klase ng lesion na nakikita. Kasi nga sabi ko, September, medyo mahihina pa. Nahihina na ako. Pero, nag-ano pa ako, nag-rock ako ng report. Nagkakawag na maayos. Pero talagang nag-overload. Kaya hindi na ako makapagawa. Kasi, hindi ko naman tinawag. Kasi nasabi ko nga yung aking kung, hindi ko na alam na nasa na ang directions na aking kung kumabagsak na yung aking kamay. Hindi na ako talagang hindi ako, wala na siyang coordination. Ito lang yan. Pero ngayon, na naka-deck sa IV ka, may lumakas ba? Medyo. Oo. So medyo nag-improve siya. Oo, pero yung bumabagsak pa rin siya. Oo. So, Kasi yung malaki kasi contribution ng panghihina sa swelling. So kaya nagkaroon ng improvement siya. Sa deck sa malaki dahil dito na wala dito. Sa may lips na Puntahan natin. So, pagka ganun kasi nakakabita ko ng several lesions, mas malaki yung possibility na metastatic yun. Hindi siya nanggaling sa brain itself. Kumbaga, kumalat lang doon sa brain. So, pero, ang medyo inconsistent lang kasi is non-FDG average yung sinasabi. Parang walang update. Kasi di ba, ang PET, ang CT scan, yung sa CT scan dati mo, makikita niya may bukol, merong nako-compress, may naipit. Pero ang PET is metabolic. Titignan niya kung saan may uptake ng sugar. So kapag makikita mo yung bukol na
sobra yung uptake niya, mataas yung uptake niya, mas behavior yon ng cancer. Oo. Kung minsan yung mga infections, ganun din. Pero syempre, depende kung ano yung nakita mo ba. Kung talagang bukol in an area, syempre, interpret mo siya as more of malignant rather than infection. So, yun yung dahilan kung bakit Uptake na sinasabi mo. walang uptake nun, ibig sabihin nag-intake ng sugar, yung in-inject sa'yo na sugar. Oo. So, mas maganda kapag ganun kasi hindi naman talaga gold standard ng pag-diagnose ng mga brain lesions, ang CT scan or even PET. Pero sa MRI naman, wala namang surprising doon. Talagang ang impression din nila, yung lesions, plus mukhang it does really relate to metastasis with hemorrhagic or calcific components. Wala naman silang ibang sinabing differential. So, malaking chance talaga na ano. Ang dahilan lang na hindi natin pa solidly ma-declare na ano, but to me it's almost 100% metastatic is the fact na wala kasi tayong diagnosed na malignancy. Wala tayong yung sasabihin natin, pinanggalingan niya. Oo. So, pero it's almost 100% na metastatic talaga siya. So, may mga patients na wala talagang makita at all sa PET tsaka sa CT scan na bukol na mukhang pinanggalingan ng bukol na nakikita sa brain. So, may mga few patients na talagang mapipilitan kayo i-biopsy yung brain lesion. May mga ganon. Oo. So, parang unknown yung primary. Wala kang mahanap kasi anong gawin mo. Paulit-ulit mo nang na-CT scan, wala ka talagang makita. Oo. Kasi hindi rin basta-basta ma-manage, which is radiation kasi ng management ng brain metastasis, lalo na kapag more than one lesion. Hindi mo basta-basta yan mapapa-radiation pag wala ka pang histopath report ng malignancy. Oo. So, kung halimbawa kino-coordinate, lalo na kapag parang emergent yung situation, no? Yung halimbawa, intractable yung ulit-ulit yung nagsisissure. Parang nagiging life-threatening yung situation. Kung minsan, basta't ma-stabilize yung patient, pumapayag yung radiation oncologist na i-radiate na yung brain. Kasi nga, untenable na yung situation. Hindi mo pwedeng hintayin. So, head and neck, may mga nakikita sila ng mga cluster ng lymph nodes. 3 by 2.8, yung pinakamalaki na cluster, hindi siya ibig sabihin na yung isang lymph node malaki. Para siyang tabi-tabi. Oo. So, hindi naman nila actually sinabi kung gaano karaming lymph nodes yun. Basta parang mayroong isang bongkos, isang cluster ng mga lymph nodes. FDG avid siya. Right side. May nafe-feel ka ba sa right side ng neck? Lunok ka. Wala kasi tayo nakapag. Dito, may konti. Itong parang nafe-feel mo dyan. Ito kasing mga FDG avid, pagka lymph nodes kasi, tapos sa neck, tapos kung meron kang history ng mga recurrent na respiratory tract infections, pwedeng, pwedeng enlarged siya. Pwede rin siyang magkaroon ng uptake. Not necessarily related to a malignancy. Oo. So, pero kung pwedeng ipagawa yung biopsy ng lymph node na yan. Oo. Pero may possibility na yun na nga, ang makukuha mo lang, posible na hindi siya tumor. Oo. Kasi madali talaga maapektuhan yung mga lymph nodes na superficial level sa neck. So yun. Tsaka, ang lung, kung sakali, kasi wala tayong ibang makita, ayun, i-summarize ko na, lahat itong mga findings na to, ang talagang suspicious lang na iiwan is yung nandun sa lung na yung dati na rin nating nakita. Oo. Siya talaga, FDG avid siya. Oo. So,
Kung i-relate natin sa lung primary, bihira kasi yung location na yan na naaapektuhan ng lung. Nauuna ang supraclavicular. So, ang supraclavicular ito. Yan. Tsaka ito. This one. Okay? Hindi yung ibang areas. Okay. So, pero pwede i-biopsy kasi avid siya. Oo. Pero yun na nga, hindi natin pwedeng hihintayin na halimbawa, i-biopsy muna natin siya, tapos saka natin i-biopsy yung dun sa lung. Oo, kasi mas gusto natin sana na the soonest, magkaroon tayo ng diagnosis. So, yung other findings nila dyan, so may nakita rin sila sa thyroid low, pero hindi FDG avid. So, may nodule lang siya, nagkataon lang na nakita. Wala silang nakita ng mga bukol dun sa mga organs sa neck. So, pharynx, larynx, salivary glands, sa mata, orbital structures, yung sa paligid ng sinuses, mastoids, wala silang nakita at all, na bukol. Sa chest, both breasts are dense, pero walang nakikitang bukol. So yun, nag-change that mo. Wala silang nakikitang dito eh. Sabi ko nga, hindi naman kasi perfect itong test na to para sa breast. Oo, so mas maganda pa rin. Kaya hindi siya ginagamit as a screening, diba? Mas sensitive ang breast-directed talaga na mammogram, ultrasound, o kaya kapag wala kang makita ron, breast MRI talaga. Hindi mo gagamitin ang CT scan for that particular organ kung talagang gusto mong i-target siya. Oo. So, pero nagawa naman na natin siya. Pero ano lang yun, confirmatory lang na mukhang walang breast na malignancy. Oo, kasi otherwise, may makikita magla-light up doon sa area na yun. Oo. So sa kilikili rin, walang nakikitang lymph node na enlarged, na FDG avid. Oo. So kasi pwedeng mangyari yun, na wala kang nakikitang bukol sa breast, pero may nakikita kang axillary lymph nodes na enlarged, na pwedeng FDG avid. Halimbawa, pwedeng ganun. May mga situations na na-diagnose lang yung cancer dahil sa bukol sa kilikili, breast cancer, considered breast cancer siya. Oo, kahit wala kang nakitang bukol sa breast. Oo. So, the other finding would be yung nakita natin. At ano siya, may non-calcified nodule, pero yun, sobrang liit sa right lower lobe. And then, hindi nag-change actually significantly yung size, konting-konti lang. Yung nakikita doon sa yung bukol na yon na dati sa 1.7 by 1.5, ngayon 1.8 by 1.6. So 1 millimeter difference nga lang talaga yung nakita nila doon sa dalawang parameters. Exhibits pleural tagging and no gross pleural invasion. So, very unusual. But the other non-calcified nodules that are scattered in both lungs show mild increase din in size. Ganun din, kapareho nung main, may mga mas maliliit na actually hindi na nila mineasure kasi sobrang liliit siguro. These nodules are neither non-FDG avid and or are too small for PET resolution. Ibig sabihin, hindi nila actually masabi kung yung mga nodules na yon parte ba siya ng cancer or hindi. Kasi sobrang liit nila. Oo. So yung kaisa-isa lang na medyo malaki, yun nga yung 1.8 cm na siya ngayon from 1.7, siya lang yung may uptake. Yung mga nakikita nilang maliliit o lumaki, pero hindi sila FDG avid at this point. So there are enlarged confluent lymph nodes in the right upper paratracheal. So may nakikita silang mga lymph nodes dito sa gitna, between the lungs. Posible. At saka posibleng sila yung nakaka-irritate sa airway, kaya ka umuubo. It's not the lung lesions. It's not the lesions na nakita natin sa baga itself ang nagpapaubo sa'yo. Mukhang, kung i-correlate natin dito sa PET mo, talagang yung mga kulani siguro, na medyo marami sila. Oo.
This exhibit mild increase in bulk. O yun, nag-increase in bulk. Kaya kung nag-increase sila in size, mas, kaya napansin mo na, oo, kahit na slight increase lang yun, eh, syempre kung medyo marami sila, oo, kaya mas nauubo ka ngayon. At saka yung, ang sakit talaga, Dok. Grabe. May pain Dito talaga. pa O din. pero, ano, nabawasan din. Ngayon, oo, sa pain reliever reliever natin. At saka sa Dexa Dexa. tayo. Oo, isa pa yun. Ayoko sanang magtagal yung Dexa, pero wala tayong choice kasi may brain lesion eh. Oo, kasi ang isang ano mo dyan, yung mga kulani, liliit sila. Pero kasi yung mediastinal naman, hindi naman talaga natin yung masyadong hindi siya madaling i-biopsy. Oo. Kung sakali, yung nandito sa neck, at saka yun na nga, yung lung lesion. Oo. May mild FDG update dun sa left upper paratracheal node. So yung isa dun sa mga medyo mataas na nodes dito sa paligid sa trachea. Mild narrowing of the right pulmonary artery. Wala namang kinalaman yun doon. Negative for pleural effusion. So walang fluid sa lungs. Oo. Kung nagka-fluid sa lungs, mas madali natin i-access yun. Sukin mo yung yung baga hanggang dun sa balot lang niya para makuha yung fluid. Baka makakuha tayo ng cells doon. Oo. Pero at this point, wala naman. Which is something that we're thankful for kasi syempre ibang problema yung hirap mong huminga kapag ka nag-develop ng fluid around the lungs. So, aside from yung pag-uubo mo because of the irritation of the airway, nakakadagdag sa hirap ng paghinga yung kapag ka nagka-fluid. So, wala naman silang nakita. Ang mga other findings nila, may mga scarring sa both lungs. Oo, so scar, non-specific siya eh. Oo, so pwedeng yung infection eh. Infection before, pwedeng COVID, pwedeng nagka-pneumonia ka previously na alam mo yun parang pwedeng viral din. Oo, na not necessarily COVID. Oo, pwede rin bacterial infection. Less likely ang TB kasi usually sa taas siya. Oo, dito sa upper areas ng lungs, hindi doon sa bases. So, in summary, yung dun sa lung, ang pinaka-accessible pa, unfortunately, is yung lesion na dati nang mahirap i-access. So, kung ipipilit natin i-access, yun na nga yung ina-explain ni Dr. Baniket na yung risk na may mag-i-escape na air into the balot of the lung. So, ano magiging effect nun? Parang tubig rin, pag yung air nag-collect doon, nag-escape doon, at hindi niya kasi pwedeng may mag-escape naman eh, pero konti lang, tapos kasi syempre humihinga ka naman. Pag nag-expand yung baga, parang mapaplug din yun. Kaya kung minsan nangyayari, pero in-oxygen lang yung pasyente overnight, and then that's it. Oo, kung minsan nga hindi mo pa kailangan yung oxygen, parang ang konti-konti lang yung escape na air, wala nangyayari. Pero siguro nga, kasi nga dun sa ang liit ng lesion, medyo malalim siya. So, ang ina-expect niya, syempre hindi ka lang naman isang pass eh. Hindi naman pwede isang tusok lang. Kadalasan, merong additional na passes yun. Kasi halimbawa, pagkuha niya at sasabihin ng pathologist, ang style kasi ni doktor, kaya gusto ko sa kanya, di ba? May pathologist na siyang naghihintay dyan. Titignan na part nung cells na yon na nakuha ni doktor para masabi niya kaagad may cells na ako o wala pa o konti pa ito, parang mukhang sobrang sparse siya, baka mamaya yung ibang natirang specimen sobrang konti lang rin. Ang hirap gumawa ng diagnosis at saka additional tests kasi importante yung pag-lung ang pinag-uusapan kasi may pinipreempt ko na yung next part ng discussion, pero yung mga cells kasi na yan, kailangan mo makita anong klaseng cells sila. Tapos, kailangan mo i-confirm kung lung ang pinanggalingan. Kailangan mo ng test yun doon. Plus, eventually, kung talagang primary ang lung, na-confirm natin lung na ang pinanggalingan, may mga genetic tests na dapat gawin doon sa cell para i-dictate kasi noon kung ano ang gamot mo. Kasi hindi na dapat operahan eh. May nakita na tayo sa brain. Oo. So, ang mangyayari, ang gamutan will be purely medications. Now, it just so happened na dati, puro chemotherapy lang ang binibigay. But, dahil ang bilis ng progress sa treatment ng lung, ngayon, pwede ka na magbigay ng pure tablet.
na yun lang ang treatment ng patient. Aside from, of course, treating the brain lesion. Oo. So, meron na rin tablet ngayon na nakakarating sa brain. Oo. So, hindi, yung mga una kasing generations ng gamot na yon, ano siya, hindi nakakapasok ng brain, unfortunately. So, hindi nakakatulong para i-control yung brain lesion. Oo. Pero yun, magagamit mo lang yun pag meron ka ng specific mutation. O kapag ka hindi naman yun ang nag-positive, i-check mo further. Oo. But while awaiting treatment, nagbibigay ka na rin ng gamot. Awaiting the testing. Oo. Yung pinakauna lang, ang pinaka-importante, kasi yung EGFR mutation na yun, siya yung pinaka-common.